Kabanata 851. Ano? Nagulat si Ginoong Marshall nang marinig ito at halos mabitawan ang kanyang panga. Kaagad siyang nagsabi, ikaw ay may hawak pala ng pambihirang kasangkapang espiritual. Totoo ba ito? Ang babae sa itaas na tinatawag ng lahat na si Binibining Haley ay napatingkad din ang mga mata at dinaywasang lumunok ng laway. Kailangan kong makuha ang alchemy furnace na ito. Mahigpit na hinawakan ni Binibining Haley ang kanyang kamao, at puno ng pananabik. Kahit na ang alchemy furnace na hawak niya ay maayos din, ito ay isang ikapitong antas lamang na kasangkapang mahikal. Kumpara sa kay Ginoong Marshall, medyo kulang ito. Kung makukuha niya ang kasangkapang espiritual na alchemy furnace na ito, tiyak na makakatulong ito ng malaki sa kanyang paggawa ng alchemy. Mas magiging maganda ito kaysa dati. Bukod pa rito, matapos malaman na mas maganda ng kaunti ang alchemy furnace ni Ginoong Marshall kaysa sa kanya, hindi maiwasang makaramdam siya ng pagkainis sa tuwing tinitingnan niya ang sarili niyang alchemy furnace. Isang pambihirang kasangkapang espiritual, hindi masama. Napakislap din ang mga mata ni Severin, at nakaramdam siya ng kaunting pananabik. Ang alchemy furnace na nasa kamay niya ay nakuha niya mula sa isang tao noong kanilang nakaraang pagtatagpo. Ang antas nito ay hindi mataas, isang ikalimang anta lamang na kasangkapang mahikal. Kung makakakuha siya ng mas magandang alchemy furnace, natural na mas mabuti yun. Mga kasangkapang espiritual, sok, bihira ang makatagpo ng isang bagay na maituturing na tunay na kasangkapang espiritual. Tiyak na maituturing itong pambihirang kayamanan. Hindi rin napigil ang humanga ni Yasmin. Kahit isang pambihirang kasangkapang espiritual lang ito, ang antas nito ay higit na mataas kaysa sa mga kasangkapang mahikal. Sa pagkakaroon ng ganitong alchemy furnace, ay siguradong magiging mas kasiya siya ang proseso ng paggawa ng alchemy. Sabi rin ni Severin, hindi ko inaasahan na sa pagpunta natin sa auction house ngayon ay magkakaroon tayo ng ganitong hindi inaasahang sorpresa, haha. Ang pambihirang kasangkapang espiritual na alchemy furnace ay tinatawag na Wenching Furnace. Ang alchemy furnace na ito ay maaaring magpataas ng 10% sa tsansa ng tagumpay sa paggawa ng alchemy, kaya natural na hindi magiging mura ang presyo nito. Bahagyang ngumiti si Sabrina at nagpatuloy, ang pinakamahalagang bagay ay pinaghirapan naming makuha ang kasangkapang espiritual na ito. Hindi ito madaling makuha. Pagkasabi nito, hindi napigil ang tumingin ni Sabrina kina Ginoong Marshall at Binibining Haley. Naniniwala siya na dahil may dalawang alchemist na naroon, maibebenta nila ito sa magandang presyo. Kung iisa lang ang alchemist dito ngayon, o wala man lang alchemist, hindi niya sana agad ipapa-auction ang alchemy furnace. Sabihin mo na lang, magkano ang panimulang presyo? Hindi na makapaghintay si Ginoong Marshall at agad na nagtanong. Magaan ang ngiti ni Sabrina at sinabi, ang panimulang presyo ay hindi mababa, ito ay 1 bilyon, at bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 10 milyon. Sige, magbibid ako ng 11 bilyon. Iwinasiwas ni Ginoong Marshall ang kanyang manggas at bahagyang ngumiti. Magbibid ako ng 12 bilyon. Bago pa man makaupo muli si Ginoong Marshall, diretsyong sumigaw si Binibining Haley. Napangisi si Ginoong Marshall. Alam ko na, Binibining Haley, hindi mo palalagpasin ang ganitong kayamanan. Pero ngayon ang pagkakataon, tingnan natin kung sino sa atin ang may mas maraming pera sa account. Magbibid ako ng 13 bilyon. 15 bilyon, muling sigaw ni Binibining Haley. Kanina lamang, para makasigurado, agad niyang pina-transfer sa kanya ng pinuno ng kanilang pamilya ang 100 bilyon sa kanyang account. Malinaw na malakas ang kanyang pagnanais na makuha ang alchemy furnace na ito. Hahaha, matindi ang labanan sa bidding. Malakas na tumawa si Ginoong Marshall, saka nagsabi ng may matinding sigla. Sa ganitong kaso, mag-aalok ako ng 20 bilyon. Naku, talagang ang mayayaman ng mga alchemist. Ang bilis ng pagtaas ng bid. Oo nga, kahanga-hanga si Ginoong Marshall. Magbid ng 20 bilyon para sa isang alchemy furnace, ito ay kamangha-mangha. Wala tayong magagawa. Maaaring walang gaanong halaga ang alchemy furnace na ito para sa atin, pero para sa mga alchemist, isa itong bihirang kayamanan. Bukod pa rito, hindi lang ito isang kasangkapang espiritual,
mayroon pa itong kakayahang magpataas ng tagumpay sa paggawa ng alchemy. Napakahalaga nito para sa kanila. Kaagad na nagsimulang magbulungan ang maraming tao. Sa gulat ng lahat, biglang bumukas ang isa pang silid sa itaas, at isang binatang lalaki ang lumabas sa bintana. May bahagyang ngiti sa labi, sinabi niya, mag-aalok ako ng 25 bilyon. Ha! Hindi inasahan ng marami na may pangatlong bidder pa, at ang alok na ito ay nagdagdag pa ng 5 bilyon, kaya umabot sa 25 bilyon ang presyo. Kumibot-kibot ang bibig ni Ginoong Marshall at biglang sumama ang kanyang mukha. 2 tao na ang kalaban niya ay nakakapagpatahimik na sa kanya, at ngayon may isa pang sumali. Mukhang hindi na basta-bastang makukuha ang halagang ito. Tiningnan ni Binibining Haley ang bagong bidder at seryosong nagsalita, Ginoong Bao, hindi ka naman alchemist, bakit ka nakikisali? Nanggugulo ka lang ba? Sinasadya mo bang patasin ang presyo? Ngumiti ng mapait si Ginoong Bao at sumagot, Binibining Haley, huwag kang magkamali ng iniisip. Paano ko naman gugustuhin gumawa ng masama? Tama ka, wala talaga akong sariling gamit nito. Pero baka hindi mo alam, kamakailan lamang ay nakakuha ang aming pamilya ng isang nakatatandang alchemist. Kung makukuha ko itong alchemy furnace at maibigay sa kanya, sigurado akong mas lalo siyang magiging tapat at magbibigay ng mas marami at mas magagandang pills para sa aming pamilya. Kaya gusto ko ring makisali. Hindi na nakapagsalita sina Binibining Haley at Ginoong Marshall. Hehe, kayong dalawang master, kahit na may alchemist o wala sa pamilyang Bao, may karapatan silang lumahok sa bidding. Auction house ito, basta't mataas ang presyo, pwede kang makakuha ng bagay na gusto mo. Kaya't huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Nakapagbid na si Ginoong Bao ng 23 bilyon. Nais kong malaman kung tataasan ninyo pa ang inyong alok. Bahagyang natawa si Sabrina at sabay nagbigay ng babala sa dalawang master. Kung hindi lamang dahil pareho silang mataas na antas na alchemist ng unang ranggo at may suporta ng mga makapangyarihang pamilya, matagal na sana niyang pinatahimik ang mga ito. Mag-aalok ako ng 27 bilyon. Wala nang nasabi pa si Ginoong Marshall at sumigaw na lamang sa huli. Mag-aalok ako ng 30 bilyon. Ayaw din magpahuli ni Binibining Haley. Matapos mag-isip sandali, mapait na ngumiti si Ginoong Bao at nagsabi, kung ganoon, mag-aalok ako ng 33 bilyon. 40 bilyon. Nainip si Ginoong Marshall at biglang nagdagdag ng malaking halaga. 50 bilyon. Itong si Binibining Haley, ang magandang alchemist, ay agad na nagpasya na higitan ang kalaban at diretsyong sumigaw ng 50 bilyon. Sa tabi ni Severin, tiningnan siya ni Yasmin at hindi naiwasang magsabi, Severin, hindi ka ba sasali? Magaan ang ngiti ni Severin at sumagot, walang pagmamadali. Hayaan muna nating lumipad ang mga bala. Gusto kong makita kung gaano karami ang pera na inihanda nila. Kapag hindi na nila kayang sumabay, doon ako magbibid. Hindi kailangang makipag-agawan ngayon. Sa nakikita ko, baka umabot pa ito ng daan-daang bilyon. Talaga, aabot ng daan-daang bilyon. Napalunok si Yasmin at kinabahan ng puso. Ngumiti si Severin at nagsabi, hindi mo pa alam. Ang halaga ng ganitong kayamanan para sa isang alchemist, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. At ang pera, para sa atin, hindi naman ganoon kahalaga. Tumango si Yasmin. Mukhang magiging matindi ang kompetisyon ngayong araw para sa alchemy furnace. Makalipas ang ilang sandali, umabot na sa 70 bilyon ang alok ni Ginoong Bao. Halatang wala ng ganoong kalaking pera si Ginoong Marshall. Sa huli, tiningnan niya sina Ginoong Bao at Binibining Haley, saka nagsabi, Ginoong Bao, Binibining Haley, kahanga-hanga kayo. Nang lumabas ako ngayon, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong napakahalagang bagay sa auction. Ibibigay ko na ito sa inyo. 75 bilyon. Nang makita ni Haley na tuluyan ng umatras si Ginoong Marshall, nakahinga siya ng maluwag at nagsabi sa kanya, Ginoong Marshall, maraming salamat. Haha, 80 bilyon. Ngunit wala talagang balak umatras si Ginoong Bao. Itinaas pa niya ang alok at ginawa itong 80 bilyon. 70 bilyon. Malakas na pahayag ni Haley. Nako, napakatindi nito. Mukhang ang mataas na antas na alchemist ay nakabangga ng isang batang Panginoon mula sa isang nangungunang pamilya, halos hindi makapaniwala ang mga nanunood.
Sa puntong ito, ang tuloy-tuloy na pagdagdag ng tig 10 bilyon ay nakakapagpakaba na kahit sa ilang mayayamang mga ngalakal. Sapagkat ang paggastos ng ganito kalaking halaga ay maaaring makaapekto sa operasyon ng kanilang mga negosyo. Bagaman ang ilang ikatlong klaseng pamilyang aristokrata ay may kabuuang yaman na higit sa 70 bilyon, wala silang ganoong karaming perang nakahanda para agad magamit. 100 bilyon. Medyo namutla ang mukha ni Ginoong Bao. Ngunit nang maisip niya ang halaga ng bagong dumating na mataas na antas na alchemist para sa kanilang pamilya sa hinaharap, napakagat siya ng labi at nagbid ng 100 bilyon. Nang makita ni Severin na nagsisimula ng mamula ang mukha ng kalaban, alam niyang papalapit na ito sa puntong hindi na niya kakayanin. 110 bilyon. Mahigpit na hinawakan ni Haley ang kanyang kamao at agad na sumagot, tinaasan pa ng 10 bilyon. Malinaw na nais niyang durugan ang kalaban gamit ang kanyang matinding presensya. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang magdagdag ng 10 bilyon sa puntong ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon. 115 bilyon. Nag-iba ang mukha ni Ginoong Bao. Ngayon, malinaw na nag-alinlangan siya ng 7 hanggang 8 segundo bago sa wakas sumigaw ng alok. 120 bilyon. Nakita ni Haley na masyado ng matagal bago muling makapagbid si Ginoong Bao at natuwa siya. Alam niyang malapit na ito sa hangganan. Kung tataasan niya agad ng 5 bilyon pa, tiyak na madudurog ang loob nito. Iisipin ng kalaban na mas marami pa siyang perang nakahanda. Sira na talaga, baliw na babae ito. Talagang napakakaakit para sa mga alchemist ang bagay na ito. Napakagat labi si Ginoong Bao, bamuka ang bibig, ngunit sa huli, hindi na niya tinaasan pa ang presyo. Tinansya niyang kahit magdagdag pa siya ng ilang bilyon, tataasan pa rin ng babae. Sa itsura nito, mukhang determinado itong makuha ang lahat. Binibining Haley, umabot na sa 120 bilyon ang alok. Ginoong Bao, tataasan mo pa ba? Nakahanda na ang kamay ni Sabrina sa martilyo. Tinatansya niyang sa puntong ito, matatapos na rin sa wakas ang matinding labanan ng bidding. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang may isang tinig na marahang umalangaw-ngaw, at isang figure ang tumayo. Magbibid ako ng 150 bilyon. Bahagyang ngumiti si Severin, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang kalmado na parabang ang 150 bilyon ay isang maliit na bagay lamang para sa kanya. 150 bilyon. Direkta ba siyang nagdagdag ng 30 bilyon? Diyos ko, totoo ba ito? Tama ba ang narinig ko? Talagang tinaasan niya agad ng ganoon kalaki. Para bang nilulubog niya ang lahat ng iba pa. Sino ba ang taong ito? Dati, gumastos na siya ng 10 o 20 bilyon na parang wala lang. Ngayon, handa siyang gumastos ng 150 bilyon. Dapat isa siyang batang Panginoon mula sa isang makapangyarihang pamilya. Pero bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Sa isang salita lamang mula kay Severin, nagkagulo ang buong lugar. Halos lahat ay nag-isip kung sino ba talaga ang binatang ito na may ganoong lakas ng loob. 150 bilyon. Nagbibiro ka ba? Si Haley, na akala niya siya na ang nanalo, ay napatigil at natulala. Hindi niya mapaniwalaan ang katotohanan at napaatras pa siya ng 2 hakbang. Sa kanyang kamay, ang kabuuan ng pera niya ay 160 bilyon lamang. Ngunit sa laki ng tinaas ng kabilang panig, malinaw na mas marami itong pera. Kung hindi, imposibleng agad siyang makapagdagdag ng 30 bilyon. Kaya kahit isiga pa niya ang lahat ng kanyang 160 bilyon, natatakot siyang hindi pa rin niya matatalo ang kabilang panig. Hindi ako pwedeng sumuko. Pagkatapos sulyapan ang alchemy furnace sa entablado, muling tumibay ang loob ni Haley. Paano kung 150 bilyon lang talaga ang pera ng binatang ito? Paano kung iyon na ang lahat ng kaya niyang ilabas? Kung aatres ako ngayon dahil sa takot, hindi ba't mawawala sa akin ang pagkakataon? 155 bilyon. Matapos pag-isipan, nagdesisyon si Haley na magdagdag pa ng 5 bilyon bilang pagsubok. Umaasa siyang iyon na ang hangganan ni Severin. Ngumiti ng banayad si Severin at nagsabi, binibining Haley, paumanhin, pero nakatuon na talaga ako sa bagay na ito. Pagkasabi nito, tinaas niyang muli ang kamay at kalmadong sinabi, magbibid ako ng 200 bilyon.
Napatulala si Hailey, 200 bilyon. Direkta niyang binigkas ang 200 bilyon. Sok, ang tindi. Hindi napigilan ni Herman, ang matabang lalaki, na magsabi, hindi ko talaga inasahan na magiging ganito katindi ang auction na ito. Umabot na sila sa 200 bilyon. Haha, sulit ang pagpunta ko ngayon. Maging si Ginoong Marshall ay tumingin kay Severin, na bahagyang naningkit ang mga mata at naging seryoso ang mukha. Sino ba talaga ang taong ito? Isa rin ba siyang alchemist? Kung hindi siya alchemist, bakit siya gagastos ng ganito kalaki para makisali sa auction? Sino ba talaga ang batang ito? Tahimik na nag-isip si Sabrina. Ang 200 bilyon ay hindi basta-basta kayang ilabas ng kahit sino. Malinaw na si Hailey ay ibinigay na ang lahat. Nakakainis, hindi siya nagbid kanina pa, tapos ngayon biglang sumigaw ng 200 bilyon. Kanina pa pala siya nanunood sa tabi, nakakainis talaga. Punong-puno ng galit si Hailey. Inakala niyang panalo na siya, pero ngayon ay natalo. Para siyang sumakay sa roller coaster, biglang bumagsak ang kanyang emosyon. Severin, saang puwersa ka ba sa lungsod na bibilang? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa iyo? Punong-puno ng galit, nakatingin si Hailey kay Severin at nagsabi, aminado akong talo ako ngayon, pero gusto kong maliwanagan. Kung wala kayong alchemist sa pamilya ninyo, wala rin naman kayong dahilan para makipagkompetensya sa amin, hindi ba? Nang makita ni Severin ang galit sa mga mata nito, ipinaliwanag niyang may halong paghingi ng tawad. Pasensya na, dumaraan lang ako dito sa Drakcom. Hindi ako kabilang sa anumang puwersa dito. Bukod pa roon, masasabi ko rin sa iyo na isa akong second-grade low-level na alchemist. Kaya ako nakikipag-agawan sa alchemy furnace na ito. Kung naka-insulto ako, sana'y mapatawad mo ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 855. Isang low-grade alchemist na pangalawang grado. Nagbibiro ka ba? Si Ginoong Marshall ay napalunok ng laway, at nagdududa kung tama ba ang narinig niya, at ang mukha ay puno ng pagkagulat. Maging si Hailey ay natigilan, nakatitig ng ilang segundo bago nagsalita. Isang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Kaya pala handa siyang mag-alok ng ganoong kataas na presyo. Itong binata, naging mababang antas na alchemist na pangalawang grado sa murang edad, tiyak na walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Si Sabrina, na namamahala sa subasta, ay lubos na namangha at hindi agad nakapagsalita. Aba, isang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito. Hindi ba? Ang mga pil na pangalawang grado ay angkop para sa mga taong may cultivation na antas ng haring mandirigma. Ang galing talaga ng taong ito, hindi ba? Ang iba ay labis ding nasabik, at sa wakas ay naintindihan nila kung bakit todo si Severin sa pagkuha ng pil furnace mula sa kabilang panig. Mapait na ngumiti si Hailey at sinabi kay Severin, kaya pala isa kang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Kung natalo ako sa iyo ngayon, tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Sige, dahil wala nang nais pang makipag-agawan sa gwapong ito, 200 bilyon sa isang beses, 200 bilyon 2 beses, 200 bilyon 3 beses, nabili na. Matapos hintayin ni Sabrina na tumahimik ang lahat, ibinaba niya ang martilyo at dinala ang pil furnace sa harap ni Severin. Kung titignan, hindi mababa ang cultivation ng binatang ito. Isa na siyang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Hindi ba dapat ay haring mandirigma na siya? Hindi napigilan ni Ginoong Marshall na mapangiti ng mapait. Dati, iniisip niya na mababa lang ang cultivation ni Severin, at minamaliit pa niya ito. Pero ngayon, siya mismo ang naging katawa-tawa. Hindi inakala ni Severin na matapos niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mababang antas na alchemist na pangalawang grado, ganoon na lang ang magiging epekto. May ilan pang mga halamang espiritual na nakakuha ng kanyang interes, at nang magsimula siyang magbid, wala nang tumutol. Halatang binibigyan siya ng respeto. Sa huli, mabilis na natapos ang subasta ngayong araw. Pagkalabas ni Severin mula sa bahay subasta, 2 tao, sina Gordon at Herman, ang lumapit sa kanya.
Ginoong Severin, kahanga-hanga ka talaga. Napakabata mo pa, pero isa ka ng mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Sobra kitang hinahangaan. Sabi ni Gordon na nakangiti. Hindi ba, sa ganitong talento sa murang edad, walang hanggan ang iyong kinabukasan. Sambit din ni Herman, na ayaw magpahuli. Nakita ang kanilang mga ngiti, hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng mapait at sinabi, mga Ginoo, magsalita na kayo ng diretsahan. Abala tayong lahat. Agad na nagsalita si Gordon, Ginoong Severin, taos puso kitang iniimbitahan sa aming pamilya. Kapag sumama ka, maaari kang ituring bilang isang nakatatanda. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang. Kung kailangan mo ng mga halamang espiritual para sa alchemy, maaari ka naming direktang bigyan. Nang marinig ito, agad ding nagsalita si Herman, Ginoong Severin, sumama ka sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala, mas maganda ang trato na ibibigay namin kaysa sa kanila. Bukod pa rito, maaari ka naming ipag-asawa, magbibigay pa kami sa iyo ng magagandang babae. Napailing si Severin, at hindi inaasahang lalapit ang dalawang batang amo para siya'y kunin. Ngunit lubos nilang minamaliit siya. Kahit pa mismong Panginoon ng lungsod ang mag-anyaya, wala yung magiging halaga sa kanya. Ngumiti siya at sinabi, pareho kayong bumalik na lang. Wala akong interes sa mga bagay na ito. Alam ni na Gordon at Herman sa kanilang puso na napakahirap makakuha ng isang mababang antas na alchemist na pangalawang grado, pero sinubukan pa rin nilang hikayatin si Severin. Nakita nila ang katigasan ng loob ni Severin kaya wala na silang nagawa kundi umiling na may panghihinayang at hilingin kay Severin na pag-isipan muli bago sila umalis. Hindi inaasahan, pagkakaalis ng dalawa, lumapit si Ginoong Marshall. Severin, hindi ko talaga inakala. Isa ka palang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Pagkukulang ko iyon. Na-offend kita sa subasta. Sana huwag mong itanim sa iyong isip. Hindi inaasahan ni Severin na lalapit ang kabilang panig ng kusa at may mabuting pakikitungo. Ngumiti siya at sinabi, wala iyon, talaga. Wala namang malaking alitan. Natural, hindi ko iyon iniisip. Lumapit din si Hailey at agad na nagsabi, kapatid na Severin, hindi ko inasahan. Hindi ka lang gwapo, isa ka pang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Sandaling natahimik si Severin, na medyo kakaiba ang ekspresyon. Tinitigan niya ang dalawa at sinabi, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Hindi ako naniniwala na lumapit kayo dito para lang purihin ako. Nagkatinginan sina Ginoong Marshall at Hailey. Alam nila ang iniisip ng isa't isa pero nag-aatubili silang magsalita. Ikaw na kaya ang mauna. Napangiti ng pilit si Ginoong Marshall at tumingin kay Hailey. Binuksan ni Hailey ang kanyang bibig pero nag-alinlangan, saka tumingin kay Ginoong Marshall at nagsabi ng nahihiya. Ginoong Marshall, mas matanda ka, kaya mas nararapat na ikaw ang mauna. Nang makita na wala sa kanila ang gustong magsalita, diretsyong sinabi ni Severin, kung wala pa rin kayong masasabi kahit lumipas na ang kalahating araw, aalis na ako. Hindi, magsasalita na ako. Nang marinig na aalis na si Severin, nagmadali si Ginoong Marshall at nagsabi, Severin, naniniwala akong pareho kami ni Hailey. Pareho kaming mataas na antas na alchemist na unang grado at matagal nang nakatigil sa antas na iyon. Ngunit napakahirap makatawid patungo sa mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Wala kaming karanasan sa pagre-refine ng mga pil na pangalawang grado. Sandaling tumigil si Ginoong Marshall at saka inilahad ang kanyang iniisip. Ang ibig kong sabihin, sana ay maaari mo kaming bigyan ng kaunting gabay. O baka maaari mong ipakita sa amin ang proseso mo sa pagre-refine ng alchemy, maaari ba iyon? Oo, kapatid. Ipakita mo sa amin kung paano ka magre-refine ng isang pil na pangalawang grado. Kahit isang beses lang ay sapat na. Agad na tumango si Hailey, at punong-puno ng pag-asa ang mukha. Para sa kanilang dalawa, napakahalaga kung makakatawid sila bilang mababang antas na alchemist na pangalawang grado. Kapag nagawa nila iyon, magiging mga alchemist na pangalawang grado na sila, at lubos na tataas ang kanilang katayuan. Pagkatapos ng lahat, malaki ang kaibahan ng pagiging mataas na antas na alchemist sa unang grado kumpara sa pagiging mababang antas na alchemist sa pangalawang grado.
Ang mga pil na pangalawang grado ay epektibo kahit para sa mga may cultivation na antas 3 o 4 na haring mandirigma. Kunot nung nag-isip si Severin at nagsimulang mag-alinlangan. Tinitigan siya ng dalawa na puno ng pag-asa, at natatakot na baka siya tumanggi. Sapagkat napaka-bihira ng ganitong pagkakataon. Pinaka-importante, alam nila na maraming alchemy ang hindi madaling tumutulong sa iba. Matapos mag-alinlangan sandali, sa wakas ay sinabi ni Severin, sige, posible. Pero may kondisyon. Maaari ko kayong hayaang panuurin ako ng 10 pagkakataon ng pagre-refine ng pil, pero kayo ang magbibigay ng mga materyales. At pangalawa, ang lahat ng matagumpay na pil ay mapupunta sa akin. Walang problema, talagang walang problema. Lumiwanag ang mukha ni Ginoong Marshall nang pumayag si Severin. Ang makakita ng isang mababang antas na alchemist na pangalawang grado na gumagawa ng alchemy at magkaroon ng pagkakataong masaksihan iyon ng 10 beses ay tiyak na magiging malaking pakinabang sa kanya. Sa karanasang ito, mas magiging madali para sa kanya ang makatawid kapag sinubukan niya ang alchemy sa hinaharap. Tumango rin si Hailey. Siyempre, Ginoong Marshall, tiglima tayong magbigay ng materyales, ayos ba? Tumango si Ginoong Marshall. Walang problema, siyempre. Bagaman napakahalaga ng mga materyales na ito, handa silang ialay ang mga iyon kapalit ng pagkakataong masaksihan ng personal ang alchemy ni Severin at matuto mula rito. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Ginoong Marshall. Hindi ko lang alam kung anong mga uri ng pil na mababang antas na pangalawang grado ang kaya mong i-refine. Baka kasi ang mga materyales na dadalhin namin ay para sa uri na hindi mo kabisado. Bahagyang ngumiti si Severin, basta't mga karaniwang uri lang, ayos na. Humanap muna tayo ng isang tea house. Pagdating ng oras, ilabas ninyo ang mga materyales at hahanap ako ng silid para i-refine ito ng hiwalay para sa inyo. Matapos ang kanilang usapan, mabilis silang nakahanap ng isang tea house at kumuha ng pribadong silid sa itaas. Sa kabutihang palad, pareho silang nakapaghanda ng maraming materyales. Pinili ni Severin ang tig-5 set ng materyales mula sa bawat isa sa kanila at nagsimulang magpakita ng kanyang kakayahan. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi alam ni Severin at Yasmin na dumating na si Carlito Sanchez sa Tigris Hall kasama ang ilang mga eksperto, na may kasamang si Flynn Hoffman. Si Zoheb, nakagagaling lang mula sa labas, ay nakarinig na dumating si Flynn kasama si Carlito at agad na sinalubong ang mga ito. Oh, Panginoong Carlito, bakit kayo naparito? Bihira kayong bumisita. Ngumiti si Zoheb habang bumabati, pero agad niyang napansin na nakakast at nakatali ang braso ni Flynn. Biglang kumunat ang kanyang noo at nagtanong, Ginoong Flynn, ano ang nangyari sa inyo? May nanakit ba sa inyo? May malamig na ekspresyon si Flynn nang sumagot, ano sa tingin mo ang nangyari? Hindi pa ba sinabi sa iyo ng anak mo? Anak ko. Kumunat ang noo ni Zoheb, iniisip na bagamat medyo matigas ang ulo ng kanyang anak, alam naman itong hindi dapat maging pabigla-bigla. Bukod pa rito, alam nito ang bigat ng kanyang mga kilos. Kaya't seryoso niyang sinabi, paumanhin, pero ang sabi sa akin, lumabas ang anak ko kasama si Ginoong Severin para mamili at hindi pa sila bumabalik. Hindi pa bumabalik. Mapait na ngumiti si Flynn. Yung tinatawag mong Ginoong Severin. Sinaktan niya ako nang makita ko silang magkasama sa kalye, sobrang magkalapit sila na parang magkasintahan. Akala ko siya ang nobyo ng anak mo kaya hinarap ko sila, at doon niya ako inatake. Talaga, ganoon ba sila kalapit? Nagulat si Zoheb, na iniisip kung baka nga nahulog ang pinuno sa kanyang anak. Ngunit mabilis ding sumibol ang tuwa sa kanyang puso. Kung totoo ngang may pagtingin ang pinuno sa kanyang anak, iyon na ang pinakamainam. Kahit mas matanda ng halos 10 taon si Severin kay Yasmin, nasa hustong gulang na rin naman ito. Kung makakasama niya ang isang taong kasing galing ni Severin, wala nang dapat alalahanin ang kanyang anak sa buong buhay niya. Siyempre, kung ibang mas matandang lalaki iyon, hindi niya iyon matatanggap. Ngunit dahil kay Severin, nagwapo at may pambihirang talento, kaya niya itong isaalang-alang sa kabila ng kanilang agwat sa edad. Siyempre, ramdam ko na may kakaiba sa pagitan nila. Agad na sinabi ni Flynn na ngayong araw, kailangan niyang mapinsala ang batang iyon.
Si Carlito naman ay nagsalita ng casual na narinig niyang hindi man lang itinuturing ng batang iyon na banta siya. Sobrang tapang daw nito. Natahimik si Zoheb sandali at napaisip. Hindi ba't normal lang na hindi bigyan ng halaga ng batang si Severin ang pamilya Sanchez? Sa huli, siya ang kataas-taasang pinuno ng Draco Deus Temple, at kahit ang Diyos ng digmaan ay tinatawag siyang guro. Pero mahigpit na ipinag-utos ni Severin na huwag ipakalat ang balitang iyon tungkol sa kanya at sa Diyos ng digmaan, kaya hindi siya makapagsabi ng kahit ano ngayon. Wala na siyang nagawa kundi ngumiti at sabihin kay Carlito na hindi nila kayang banggain ang taong iyon. Mas makabubuting umalis na sila kasama ang kanilang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, sila ang nakainsulto at wala silang magagawa kundi tanggapin ang kanilang kamalasan. Ngunit ngumiti lamang ang kabila at nagsabing iniisip ba niya na kayang takutin siya. Dahil wala pa sina Severin, ayos lang daw na maghintay sila roon. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na manatili at huwag manggahas na magpadala ng palihim na tawag upang magbigay babala sa iba. Sabi na lang ni Zoheb na kung nais nilang maghintay, bahala sila. Napabuntong hininga na lang siya, at hindi alam kung paano pa mapapakiusapan ang kabilang panig. Mabagal ang paglipas ng oras, at nang unti-unti nang dumidilim ang paligid, saka lamang itinabi ni Severin ang kanyang alchemy furnace. May ngiti siya sa kanyang mukha. Ang spiritual furnace na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Ramdam niya na tunay nitong napapataas ang tsansa ng matagumpay na paggawa ng mga tableta. Mula sa 10 set ng materyales, 8 ang naging matagumpay, 2 beses lang nabigo. Hindi na masama. Sobrang humanga si Mr. Marshall at walang pag-aalinlang ang pinuri si Severin. Ang galing ng kanyang kasanayan na tila imposibleng maabutan pa nila sa buong buhay nila. Sumang-ayon din si Hailey. Ayon sa kanya, sa antas ng kasanayan ni Severin, parang kaya na niyang magtangkang mag-refine ng mga intermediate grade na tableta. Para kay Hailey, parang nanunood ng sining ang makita ang alchemy ni Severin. Sa oras na nagsimula ito, wala nang anumang bagay sa paligid ang tila konektado sa kanya. Ang kontrol niya sa init ang bagay na pinakakinaiinggitan nila. Dagdag pa ni Mr. Marshall, sa mga nabuong tableta ni Severin, 5 ay top grade. Nakita niya mismo na may 1 o 2 peel patterns na nakaukit dito, bagay na hindi basta-basta nakikita. Sa katunayan, iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng top grade peels. Kahit nakakabigla ang pagkakaiba ng antas nila kay Severin, napakarami rin nilang natutunan. Para sa kanila, sulit ang lahat ng nakuha nilang karanasan. Ibinukas ni Severin ang kanyang palad at walang alinlangan na naglabas ng 2 top grade na tableta. Bukas palad niyang sinabi na inisip niya noon na hanggang 6 lang ang magagawa niya at hindi niya balak magbigay ng kahit ano. Ngunit dahil bawat isa sa kanila ay nagbigay ng tig-5 set ng materyales, bibigyan na lamang niya sila ng tig-1 tableta. 6 ang itatabi niya para sa kanyang sarili. Nagkunwaring nag-alangan si Mr. Marshall at sinabing sapat na kung ang mga high-grade pills na lang ang ibigay sa kanila. Hindi raw nila matatanggap ang mga top grade. Ngunit sa loob-loob niya, labis ang kanyang kasiyahan. Ngunit natawa lamang si Severin at sinabing tanggapin na nila. Wala naman daw malaking pagkakaiba kung top grade o high grade, dahil sa kanya ay kaya niyang muling gumawa ng mga iyon. Ang mga tableta, mataas man o hindi, ay para sa cultivation at hindi para manatiling nakatambak na parang koleksyon lamang. Sa huli, ibinigay niya ang tig-1 tableta sa kanila. Maraming salamat, Mr. Marshall. Hawak-hawak ng 2 ang top grade na tableta na ibinigay ni Severin, at bahagyang nanginginig ang kanilang mga kamay. Tunay ngang ito ay mga pambihirang tableta. Pagbalik nila, kailangan nila itong pahalagahan ng mabuti. Hindi nila kayang basta-basta lang lunukan ito para sa alchemy. Si Yasmin, na nasa tabi lamang, ay tuluyang nahumaling sa talento ni Severin ngayong araw. Hindi niya kailanman inakala na may taong sobrang kahanga-hanga, na halos hindi na normal, na parang hindi totoo ang kanyang nararanasan. Dahil mahirap lang makagawa ng mababang uri ng second grade na tableta, pero napakataas ng tagumpay ni Severin. Hindi lamang mataas ang kanyang success rate, kundi napakataas din ng kalidad ng mga tableta. Lahat ay alinman sa pinakamataas na antas o halos perpekto. Tunay na isa siyang henyo sa lahat ng henyo.
Masayang tumawa si Severin at nagsabi na sobra silang mabait. Medyo gabi na kaya aalis na siya. Magkikita na lang silang muli sa mundo ng pakikipaglaban. Masigla siyang nagtawanan at lumakad palabas. Matapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Mr. Marshall na dahil gabi na, mas mabuting ipagpatuloy nila ang usapan sa isang hapunan at siya ang taya. Ngumiti si Severin at tumanggi. Mas mabuti raw na umuwi na lang siya at doon maghapunan. Maghapon na silang wala at siguradong hinihintay na sila ng pinuno ng pamilyang Nair. Sabi ni Mr. Marshall na siya'y mag-ingat sa biyahe, at magalang silang nagpaalam kay Severin. Pagkaalis ni na Severin at Yasmin, napabuntong hininga si Hailey. Ang batang iyon ay tunay na kahanga-hanga. Hindi niya akalaing may ganoong talento sa alchemy. Sa kanyang nakikita, hindi magtatagal at magiging mid-level second grade alchemist na siya. At sa hinaharap, baka maging third tier pa siya. Hindi yun magiging problema. Tumango si Mr. Marshall at sumang-ayon. Sigurado raw siyang magiging third tier alchemist si Severin at magiging isang makapangyarihang tao. Sa katunayan, gusto niyang hingin ang contact information nito, pero hindi siya nakaramdam ng ginhawa para gawin iyon. Mapait na ngumiti si Hailey. Ganun din ang kanyang naramdaman. Paulit-ulit siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli, hindi niya kayang itanong. Sa huli, ipinakita ni Severin ang kanyang alchemy, at ipinaliwanag pa habang gumagawa, at saka nagbigay pa ng top grade na tableta. Paano pa nila mahihingi ang kanyang impormasyon? Kahit hiningi nila, baka hindi rin ito matuwa. Dahil kung gagawin nila iyon, siguradong lalapitan nila siya sa tuwing may tanong tungkol sa alchemy. Kaya't nagpasya silang umuwi at namnamin muna ang lahat ng natutunan nila ngayong araw. Sa kanilang pag-uwi, hindi naiwas ang sumulyap si Yasmin kay Severin. Sinabi niya na kahanga-hanga talaga ito. Yung dalawang alchemist sa auction house na noong unay minamaliit si Severin, sa huli ay lubos na humanga at nagbigay ng pinakamataas na respeto. Ngayon, totoong-totoo na ang kanilang paghanga. Ngumiti si Severin nang may kasiyahan at sinabi na siya man ay maraming nakuhang pakinabang ngayong araw. Sa katunayan, nakakuha siya ng 6 na tableta nang hindi gumastos at pati ang mga materyales ay sila pa ang nagbigay. Napakalaki ng kanyang tubo. Tinakpan ni Yasmin ang kanyang bibig at natawa. Hindi raw niya nakuha iyon ng libre. Tinuruan niya sila kung paano mag-refine ng tableta. Kaya't pati sila, napakalaki rin ng kanilang nakuha. Kabanata 860. Hindi inaasahan ni Carlito na magiging ganoon kalupit si Flynn. Hindi niya napigil ang magsabi na Flynn, hindi ba sobra naman yata ito? Ang taong na insulto mo ay manliligaw lang ni Yasmin. Wala itong masyadong kinalaman sa ibang miyembro ng Tigris Hall. Kung papatayin mo ang napakaraming tao mula sa Tigris Hall, hindi ba't sobrang kalupitan iyon? Sa isip ni Flynn, kung sakaling tumakas si Yasmin kasama ang lalaki, sino ang makapagsasabi kung hindi pa sila nagkasama sa kama? Ginawa niya yun para pagsisihan ni Yasmin ang kanyang ginawa. Pero syempre, hindi niya ito pwedeng sabihin. Ngumiti lang siya ng bahagya at palihim na sinabi kay Carlito na ninong, sinabi ko lang iyon para takutin si Yasmin, para dalhin niya pabalik ang lalaking iyon. Hindi ko naman talaga papatayin ang mga tao ng Tigris Hall. Ah, ganun ba? Ngumiti si Carlito. Mr. Carlito, bakit ka nandito? Sa mga oras na iyon, isang lalaki at babae ang pumasok mula sa pangunahing pasukan. Nang makita ng lalaki ang sitwasyon sa loob, hindi niya napigil ang sumigaw, Mr. Severin, ikaw ba si Severin? Lumingon si Carlito at nang makita niyang si Severin nga iyon, nanlaki agad ang kanyang mga mata. Napakaswerte niyang nakadalaw sa kasal ni Severin at nakainom pa kasama ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Pakiramdam ni Carlito, nagbago ang kanyang buhay. Isang bagay na pwede niyang ipagmalaki habang buhay. Pero sa huli, ayaw ni Severin na kumalat ang balitang iyon. Kaya pagkabalik niya, hindi niya ipinamukha o ikinwento ang mga pangyayari noong araw na iyon. Hindi niya kailanman inakalang muli niyang makikita si Severin dito. Hehe, oo ako nga. Tumawa si Severin at nang makita niya si Flynn na naroon din, agad siyang napakunot noo. Mr. Carlito, ikaw ba ang ninong ng walang hiyang si Flynn? Nanlaki ang mata ni Carlito sa gulat. Ang sabi lang ni Flynn sa kanya ay ang nakabali ng kanyang buto ay isang binatang ang apelyido ay Foylet.
Hindi niya alam na si Severin pala iyon. Pero ngayon, mukhang ang taong nakabali ng buto ni Flynn ay walang iba kundi ang nilalang na ito na kahit ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ay tinatawag na kanilang guro, ang taong hindi kayang galitin ni Newman. Ninong, kilala mo siya. Nanatiling tulala si Flynn. Hindi niya akalaing magkakilala pala ang kanyang ninong at si Severin. Hindi na nag-isip pa si Carlito. Mariin niyang sinampal si Flynn at sinabing, sino man ang nais makasama ni Mr. Severin ay wala kang karapatang makialam. Ninong, nagkamali ako. Dahil sa galit ni Carlito, alam agad ni Flynn na mali na ang kanyang nagawa. Agad niyang tinakpan ang mukha gamit ang kabila niyang kamay at nagsalita. Nagkamali ka. Kung nagkamali ka, lumapit ka at lumuhod kay Mr. Severin at humingi ka ng kapatawaran. Kung gugustuhin niyang patayin ka, wala akong magagawa para iligtas ka. Mariing giit ni Carlito, galit na galit dahil sa wakas ay medyo maayos na ang kanyang relasyon kay Severin, pero dahil sa walang kwentang inaanak niyang ito, halos masira ang lahat.